Good afternoon dito sa Lebanon dahil 12:30 na. So waiting ako sa ating bisita, si Sis Lisel. Late? 4, mami? Yes, mama. 5 with the baby. Mag-lunch ulit tayo. Here, mama. Wait, I can look here. Naku, Queen! There. Remove. Ayan, dito kami kakain sa labas. Dito tayo kakain. So, ang niluto ko po ay ginisang, ayan tawag nito, cabbage. Then, oh, stir fry ba tawag dito, guys? Yung cabbage na may carrots, may beef, at nagluto ako ng rice. Yun na yung pang, ano namin, lunch. Okay, ayan, luto na siya. Tapos rice. Tapos meron pa kaming tira kahapon na yung adas, dardara. At magsalad ako, yun lang. Kasi sabi niya punta tayo sa mall. Sabi ko ayaw kong pumunta ngayon kasi hindi ko feel. Kaya sabi ko halika sa bahay. Sa bahay na lang kami magbanding. At mamaya magluto tayo ng bilbilo. Mamaya guys, pagdating nila. Saan na yung ano ko? Pagluluto na po tayo ay prepare natin itong bilo-bilo. Kumain na kami kasi medyo late si Sis Lisel. So prepare ko na lang tong bilo-bilo para pagdating nila ay ready na. Ilutuin na lang ba? Merienda na lang kasi na-late din po siya na sabi niya, kain na lang kayo sis. Okay, sabi ko naman. Kasi mga bata gutom na din. Kaya kumain na kami. Yung niluto ko, ginisang repolyo. Nakaligpit na rin ako sa bahay. 3 o'clock daw siya napupunta. So 2 o'clock, may isang oras pa na ako may mag-prepare. Nakatulog kasi si Kulit, yung bata. Para may energy siya mamaya. Kahit gabi na sila uuwi. At least, hindi siya mapagod. Ayan, so, ano yung gagawin ko guys na naman ako. Lagyan natin ng tubig ang ating glutinous rice. Bilo-bilo ng mga Ilocano. Konti-konti lang para alam natin na hindi basa ba. Ayan. Yung iba, nilalagyan nila ng fresh milk. Kaso dito kasi, may fresh milk ako dito. Mamaya lalagyan natin. Pwede naman ang water. Okay lang. Not big deal kung ano. Kulang pang ating tubig. Naghugas po tayo. Gawin ko na lang bowl para madali, para hindi na kami magkandara pa mamaya. Yun, so i-bowl na natin para pagdating nila ready na siya, diba guys? Tama lang para may time kami na mag-banding. Bowl na siya. Okay na ito. Ay, yung nabili kong coconut pala is light. Coconut siya guys. Okay.
maliit lang. Gusto ko yung maliit sa bilo-bilo, hindi yung masyadong malaki ba. Kasi magpapagpa ito eh, lalaki siya. So ganitong liit lang oh, maliit lang siya. Kasi malaki pa nga ito eh. Konti lang, parang Jolene ba yung size. Hello guys! Ito na po ang ating bilo-bilo. Kahit hindi po kompleto ang ating ricado. Basta may gatas ng nyug, okay na. Nilagyan ko ng sahog. Ay, sahog. Ang tawag doon, sagu. Kamote. Wala kaming saging. Okay lang. Basta, ano ba? Masabing bilo-bilo. Ayan, oh. Bilo-bilo. So, okay lang. Ayan, hindi pa siya malapot. Palaputin natin. Ito na yung bola-bola natin na maliit. At on the way na sila si Lisel. Nag-message na siya. Siguro ngayon lang nagising yung bata. Ang tawag nito, kapag walang traffic, 20 minutes, nandito na sila. Yung distance ba ng bahay niya at bahay namin. So, 20 minutes. Pero pag may traffic, mga 30 minutes, ganon. Malapit lang. And, ang maganda dito sa Lebanon, kahit gabi ka na maglakwatsa, kahit hapon ka na maglakwatsa, makakarating ka pa rin sa, sa gusto mong puntahan. Yun nga lang, hindi uso dito yung makitulog sa isang bahay. Hindi ganon, hindi kagaya sa atin na kapag malayo yung ating bisita, patulugin natin. Hindi, dito kahit 10 o'clock pa sila mag-stay sa bahay, makakarating pa rin sila, makakauwi pa rin sila sa kanilang bahay. Ganun. Yan na yung ating So nilagyan ko ng pandan essence. Wala akong ube. Pandan ang amoy niya. Ayan. So waiting na ako sa kanila. Ng slow cook. Hello! Andito si Cutie. Cute. Busy. Magatin eh. Hi! Kain po tayo ng bilo-bilo. Nagluto siya ng chicken strip para sa mga bata. Nagluto pa siya. Ayan yung bilo-bilo namin na semi-bilo-bilo. Walang saging. Pero masarap pa rin. Yung chicken niya, very juicy. Masarap. Tignan nyo guys, marunong siyang magluto. Ako ang hindi ko marunong dyan. You try it, Jayan? Very nice. Juicy. Kain po. Ako ba ito yung road? Wait, namibagi dahil kasi. Ati lang yung gana lang. Ati lang dahil balay ni. Yung pong... Wala, makibisok na dahil ito ni. Ang anak ko? Kabukbot yung piin. Ang garod. Ako baka kautin na dahil ko na puto. This one, Cocomelon. Wala daw akong gana na ang cellphone niya. Dora, boy mo pidari sa ano dyan namin adungan na bagsakatan. Hihina pa yung mga na cellphone. iPhone. Anong oras na agaw ni Kwan? Sakay ko? Ni Aan. Katugan naman. Amo, ayan na naman yun. Malumtuman yun ah. Mayawid kan kita sana yun. Paano ito bigat? Maan yan. Pa? Maan yan. Sabay man yun. Ako. Ipayawid mo ka ng kanina sa Mingat makan eh. Bagla nga pang-bread sa isang naman. Ang golden quarter.
Sakto ba ito na? Na, sakto lang. Sakto lang. Medyo brown sugar in na ko. Ayan, ayun na. Sakto lang sa sampit mo. Ang kabel ko amin sa buo. Sila lang, ah? When? Ang kabel mo amen? Okay. Oh wait, it's a video! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hi guys! Good evening po! Kumusta? Andito na naman ako sa aking kusina. Gumagawa po ako ng tinapay. Benta namin. As usual, may mga nagtatanong, gumagawa ka pa rin ba ng tinapay, Laura? Opo. Everyday ay ano po, tuwing gabi po ako gumagawa ng tinapay. So, at the end of my video pala, doon ko pinapakita. Siguro yung iba hindi na tinatapos yung vlog, kaya hindi nila alam. Yung end ng video ko, guys, doon ako gumagawa. Like now. Wait lang. So, usually, pag gumagawa po ako ng video, pag gumagawa po ako ng tinapay, guys, gabi. Like now. So, tapos ko na po. Meron pa isang nakasalang. Ayan. Okay. At nag-e-edit po ako dito. Habang pinapalamig ko yung aking tinapay, nag-e-edit po ako. Para meron po tayong i-upload sa ating channel. Nabasa naman ito. Sa mga nagsasabing yung may nag-comment pa kasi about sa asawa ko, napalamunin ng asawa ko. Hindi nyo alam ang minsan kasi nakakasakit ba yung damdamin ba yung mag-comment yung mga taong ganun. Madamot, mga ganun ang pinagsasabi. Ala, hindi ko madamot ang asawa ko. Hindi, kaya nga sinabi ko sa inyo na nag-back to zero kami. Walang-wala talaga kami. Wala nga po kaming bangko kasi na-close na. So, kaya ko nga siya tinutulungan ngayon kasi noong meron siya, generous naman siya sa akin. Hindi po yan madamot. Siyempre, kailangan niya na ngayon. Kailangan niya ako kasi napilay na siya. Kumbaga, sa ano ba ang tawag ito? Napilay na siya. Dapat ako yung ako yung sangkay niya para tumayo ulit siya. Ganon. Sa mga hindi kasi nakakaintindi about sa family, masabi nyo na palamunin ng asawa ko. Siguro ganyan kayo yung kapag mga mister nyo, ganyan na ang sitwasyon, sinasabihan nyo na palamunin sila. Minsan kasi ayaw kong sagutin yung mga taong ito kaso hindi ko naman sila binibigyan ng time, kaya lang mag-isip ba sila ng negative about sa asawa ko, nasasaktan ako kasi kapartner ko yan sa buhay. Ako kasi guys, hindi ibig sabihin sa akin kahit wala na po ang asawa ko, iiwan ko na siya, hindi ko po siya iiwan. Kasi noong okay naman siya, nung may pera siya, binigay niya din po sa akin ang buhay na hindi ko naranasan noon. Ngayon, bakit ko siya iiwan? Kasi may nag-comment pa, aanhin mo yung asawa mo, wala naman siyang pera. Hindi naman ganun. Kasi siguro yung mga mindset ng iba, maraming pera, saka mo lang mahalin yung tao pag may pera. Hindi guys. Ako, kasi sinasabi din ng iba, yun yung notion ng iba, yung
tingin ng iba na kapag mag-asawa ka ng afam, pera lang ang habol. Sa akin, hindi. Kasi pure yung pagmamahal ko sa asawa ko. Noon pa man, hindi naman siya mayaman, minahal ko pa rin siya. And, partner ko siya, binigay sa akin ni Lord. So, ngayon, yung nagsasabing palamunin siya, maya naman kayo kasi nagtatrabaho po siya. Hindi nyo lang alam, 24 sa isang araw na nagtatrabaho siya. 18 hours po. So, paano nyo nasabi na palamunin siya? At hindi po yun tama. Hindi po siya tamad. Kasi ginagawa niya po ang lahat para i-provide niya po yung pangangailangan ng mga bata, pangangailangan ng pamilya, needs namin. Kaya lang yung sitwasyon dito, ginagawa niya ang paraan para makakuha po siya ng magandang trabaho kasi medyo hindi na din po okay yung work niya. So yun lang yung masabi ko sa mga taong naghuhusga sa asawa ko, guys. Huwag niyo siyang husgahan. Sakit kaya yun sa sa comment. Ang sakit kaya pakinggan yun, basahin. Manghusga yung mga tao, sobra. Nakailang maghusgahan, hindi ko naman ako ang magkasala, kayo naman. Anyway, tapos na po ako. Yan, nabalot ko na. Maaga ako ngayon. Ay, 1:30 na. Okay, maaga tayo ngayon. So, iligpit ko natin ito sa lagayan ko. Ayan, so ilalagay na natin ang ating nabalot. Ay, ano ito? Chocolate ito. 1. Ito ang sapa. Nasaan na yung mga chocolate ko? 2. Kinain ni Mr. yung isa kanina. Pumunta siya kanina dito. Habang ako kinain niya. Masarap daw kasi mainit-init siya. So, na lang ito, 9 na chocolate. Kasi, kinain niya yung isa. 10 dapat ito. Hinayaan ko na lang. Kasi hindi naman siya kumakain ng paninda niya. Sakto na yung kung ano yung bayad. Bibigay niya sa akin yung amount. So, bakit kulang? 2, 4, 6. Asan yung isang chocolate? Wala na ba? Ay, patay. Hindi ko na alam kung saan dito ang chocolate. Dito sa Tarya.